Okay mga bossing yan. So magandang araw na naman po sa atin lahat. So welcome back naman mga bossing dito sa ating channel. At for today's video natin mga bossing, ayan, meron ako share sa inyo. Ito simple lang, napakadali lang kung tutuusin. Pero napakarami kasi nadidisgrasya at nagkakaroon ng problema sa kanilang mga motor dahil sa maling paggagawa ng maintenance. Oo mga bossing, simpleng maintenance lang pero syempre marami tayong na-experience sa shop. Napuputol yung tornilyo, nalo-lost thread. Ayan, so maraming mga issue tayo ng mga ganyan. So ngayong araw ito, marami kayong matututunan dito sa simpleng video na gagawin natin mga bossing. Tuturo share ko sa inyo ano mga yung mga dapat at hindi dapat gawin sa ating mga unit kapag ka nagme-maintenance. So kung bago ko pala nagmumotor o di kaya naman ay mahilig ka mag-DIY at first time mo sa iyong motor, dapat mapanood mo to. Ayan, so dahil 2,000 kilometer na nga yun natatakbo ng ating motor ay syempre change oil muna tayo mga bossing. So sa change oil ng motor natin, ayan, so palagi kong sinasabi to, use the right tools mga bossing for the right job. Okay, so kung gaya ng unit nyo, ang unit ko ay Mio i125, sariling unit ko to mga bossing. Gamit po kayo dyan socket or kahit anong unit mga bossing. Wag po kayong gagamit ng mga lyabe, lalo dito sa mga drain plug ng ating mga unit. Nasa ilalim yan kaya napakahirap niyang patamaan. Kaya kinakailangan na ang gagamitin nyo dyan ay talagang swak na swak sa tornilyo at dapat ay mapuwersa rin yung inyong pangkalas. At sa pagbabalik naman ng ating mga drain plug, kinakailangan mabosing malinisan ng ayos yung ating drain plug. Matanggal yung mga debris na nakapalibot do sa thread ng ating drain plug para maiwasan natin na magkaroon ng matigas na pagpihit. Yung pagkakabit at pagkakalagay ulit ng ating drain plug mga bossing, ikot kamay lang po yan, hindi po natin kinakailangan puwersahin. Kailangan ay ikot kamay lang at dapat ay hindi matigas. Yun yung tamang paglalagay ng ating drain plug. So yung iba kasi, kaya nagkakaroon ng problema kahit medyo magalit na pinipilit nila ipinapasok. So yun yung hindi tamang pagkakabit ng drain plug. At ito nga meron nagtanong sa atin, sabi niya ay kung po pwede daw bang mag-change oil ng mainit yung makina. So pwede naman mag-change oil mga bossing na mainit na makina. So ako kahit ako, nag-change oil ako ng makina ng aking unit, ayan. So medyo mainit-init pa. Pero kaya ko nang hawakan yung bakal ng aking drain plug. Mga bossing, pagka ang makina po natin medyo mainit-init pa or maligam-gam pa yung init ng makina, ang langis mga bossing ay bitaw sa bakal. Kaya mas mabilis na lumalabas yung langis doon sa ating drain plug. Every 2,000 km nga ako kung mag-change oil, gamit naman itong ating Yamalube. Ito lang talaga yung lagi kong ginagamit. Blue Core mga bossing. So another 200 yung matitira dito kasi meron siyang tirang 200, 1 liter kasi yung laman ito. Yung another 200 na may iwan dito ay idadagdag ko kapag naka 1,000 km na ako. Kung bakit, mamaya ay papakita ko sa inyo. So sukatin lang po ninyo 800 then another 200. So siguro sa mga kapwa ko naka M3, alam nila yung kung bakit nagbabawas ang ating mga unit. 17,000 km pa nga lang yung natatakbo ng aking unit. At ang natatakbo ng unit ko mga boss ay everyday ay nasa 13 km lang. So bali 26 km lang per day. Umaga't hapon lang yon, hindi siya ganun kagamit. Ngayon, para doon sa mga rider o halimbawa ay mga delivery rider, maging aware kayo mga bossing talaga sa pag-check na inyong mga langis, lalong-lalo na kung ang inyong mga unit ay MIUI. At ito naman yung tips ko kung paano nga ba yung tamang pag-check ng ating mga langis dito sa ating dipstick. Ito marami nagkakamali dito at hindi nila talaga alam kung paano talaga yung tamang pag-check. So, ang gagawin lang po ninyo mga bossing, kunin po ninyo ang inyong dipstick at makikita po ninyo, meron tayong guide. Meron yung guhit-guhit mga bossing sa bandang dulo ng ating dipstick at dapat mga bossing yan ay mapupul ng langis. So, paano ba yung tamang pag-check? So, ito mga bossing yung tamang pag-check. Dapat naka-center stand at nasa flat surface ang inyong mga unit. Wag po ninyong itutornilyo mga boss. Hayaan nyo lang nakapatong yung inyong dipstick. So kung makikita nyo mga boss, ayan, nakapatong lang yung dipstick natin at lagyan lahat ng langis yung ating guide ng ating dipstick. So yun yung mga bossing, yung tamang pag-check. So maraming nagkakamali dyan sa pag-check na kanilang mga langis. Importante, napakahalaga niyan mga boss. Diyan talaga nakasalalay yung buhay ng ating mga motor. So sinukat natin yung ating langis pagkatapos nating ma-drain yung ating langis at ito mga bossing.
So ito yung sinasabi ko sa inyo bakit ako nagdadagdag. Dinagdagan ko pa yan ng another 200. So ibig sabihin sa loob ng 2,000 kilometer na tinakbo ng aking unit, 1 liter na tira na lang is mababa pa sa 750. So yun yung isang dahilan kung bakit nagdadagdag ako every 1,000 kilometer. Kaya para do sa mga delivery rider o di kaya do sa mga bumabiyahe na talaga namang malayuan o maghapunan, maging aware po kayo sa pag-check ng inyong mga langis. Kung hanggat maaari malalayo ang inyong tinatakbo every morning or every 1 week ay dapat na-check ang inyong mga langis. At dahil naka 7,000 km na nga tayo ng ating tinakbo ay magpapalit na rin tayo ng ating gear oil. So yun, napansin yung video mga bossing, huwag po ninyo kalilimutan na mawala yung ating copper washer. Kapag nawala yan mga bossing, possible na yon ay tumagas. Pagpapalit naman ng gear oil mga bossing, sapat na yung every 5,000 km. O di kaya naman every other change oil, yung pagsasabay ninyo ng inyong gear oil. Kung magdi-DIY naman kayo mga bossing ng pag-change oil o di kaya ng pag-maintenance ng inyong mga unit, dapat maging aware po kayo sa bawat pyesa o bawat tornilyo na kinakalas ninyo. Maging maingat po tayo lalong-lalo na sa mga washer at mga o-ring gaya ng ating gear oil cap. Kasi yung ating gear oil cap mga bossing, meron po yung o-ring. Once na hindi po ninyo nailagay yan ay siguradong papasukin po ng tubig ang ating gearbox. Yan yung isang nagiging dahilan kung bakit nagiging kulay gatas ang ating mga langis kapag tayo ay nagde-drain ng ating gear oil. Ito pa mga bossing, yung isa pa na dapat ay sinasama nyo na sa inyong maintenance. Ako nakasanayan ko na every change oil ko talaga chinecheck ko talaga itong aking tinatawag nating air cleaner box. Okay mga boss, dapat maging aware kayo na itong ating air cleaner box ay mapanatili natin na malinis. Kung kinakailangan ng palitan ay ating palitan para maiwasan po natin na tumakaw yung sa gasolina, humina yung hatak ng ating makina. Yung tipong parang nagiging chok na yung takbo ng makina natin mga bossing. Ito naman po ay disposable mga boss. Hindi po siya binabasa. Dalawang bukas po pa nga lang ito mga boss simula nung aking pagtan itong aking air cleaner. Kaya yan ang muna yung ginagawa ko. Hinahangin ako muna para matanggal yung mga dumi na kumapit o yung mga gabok. So kung tatanong nyo naman kung gaano katagal o ilang kilometer ba talaga dapat nagpapalit ng air cleaner, mga bossing, wala po yan sa air cleaner na tinatakbo ng inyong unit. Wala po yan sa layo o tagal ng paggamit. Yan po ay nasa road condition ng inyong tinatakbuhan ng inyong mga unit. Mas magabok, mas prone sa gabok, sigurado mas mabilis magdudumi. So ito lagi ko pinapayo sa mga customer na lagi nagtatanggal na kanilang mga air cleaner. So ang iba ginagawa, tinatanggal na lang yung kanilang air cleaner kapag madumi na. So hindi po advisable yan mga boss. Possible na yung mga gabok na mahihigop ng inyong air cleaner ay dediretso sa ating combustion at lalong mas mabilis magdudumi ang ating mga throttle body. So dito ay sinasabay ko na rin itong foam na nasa gilid ng ating CVT. Ayan. So ito naman mga bossing yung sumasala ng gabok na papunta do sa loob ng ating CVT. So yan yung mga maintenance na ginagawa natin sa aking mismong unit o di kaya ay sa mga customer na dumadating dito sa ating shop. So marami kasing hindi nakakaalam na dapat ay ginagawa yan sa kanilang mga motor. So ayun lang mga bossing, sana ay marami kayong nakuha tips at marami kayong natutunan dito sa ating video. Maraming salamat po. So till next video natin mga bossing. Maraming salamat. God bless sa atin lahat.